Brother, naghahanap ka ba ng isang underbone motorcycle na pwede mong pang service, na matipid sa gas, low maintenance at higit sa lahat, affordable ang presyo? Baka pwede mo makonsider itong Skygo Hero 125R. Pero bago tayo magpatuloy sa ating review, kung nais nyong suportahan ang ating YouTube channel at Facebook page, baka naman pwede nyong i-like ang ating episode. At maraming salamat na po agad. Kaya mga brad, let's go sa go! Good news mga brothers on the wheels dahil po affiliate na tayo sa Shopee sa YouTube. So pagka pumunta po kayo sa ating YouTube channel na nandyan na sa description ng video, pwede nyo na pong ma-avail ang ating mga binibentang products from Shopee, especially ang ating riding jersey from Premium Gears at ang iba pa nating mga ginagamit na moto gears sa pagmumotor. Alright, at ang matindi pa rito mga brothers, magkakaroon kayo ng 20% Shopee vouchers pag nag-spend kayo ng 600 pesos to maximum spend na 4,000 pesos. O, di ba? Napaka-wow ang deal sa Shopee. So mga brad, i-click nyo na ang products natin sa mga video natin sa YouTube para ma-avail nyo yan. At happy shopping sa Shopee. Etong Hero 125R ng Skygo mga brothers, ang disenyo niya parang mga typical na underbone na nakikita na natin ngayon sa kalye. I mean, makikita nyo dyan na lightweighted siya, madaling sakyan, at madaling dalhin sa mga daanan, lalo na sa mga syudad. Dito sa harapan mga brothers, meron tayo ritong sporty look na headlight. Halo dyan pa nga ang kanyang bumbilya, kasama na rin dyan ang turn lights na bulb type pa. Manipis lang naman o hindi naman ganun katabaan ang kanyang front suspension dito dahil isa nga itong underbone na motor. Ang fender niya naman dito, sakto lang naman ang laki para hindi basta-basta marumihan ang makina at ang iba pang component dito sa ilalim ng motorsiklo. At pagdating naman sa gulong mga brothers, meron itong tire size na 2.50 dito sa harapan at 17 inches na rim set. No? Naka-tube type pa ito at hindi po siya tubeless. Ang preno naman natin dito sa harapan mga brothers is naka-disc brake na po yan na merong 2-fat piston caliper. So maganda-ganda po mamreno ang front brakes nito. Very practical talaga ang design nitong Hero 125R ng Skygo. Pagdating dito sa likod mga brothers, meron tayong makikitang solid na grab bar, no? Nakakapitan ng ating backride. Ang taillight natin dito mga brothers, pwede na rin matulis yan, pointed yan mga brothers, na pinaiilaw ng halogen lamp. And also ganun na rin yung turn signal lights nasa mismong assembly ng taillight. May reflector tayo dyan, mahaba yung fender natin, kaya naman hindi basta-basta marurumihan ang underneath ng motorsiklo. Naka-dual shock na ito at gustong gusto ko yung shocks niya dito sa likod dahil parang classic ang datingan. Ang kagandahan, adjustable pa yan, pwede nyong ilipat ang i-play kung gusto nyo ng malambot o matigas, depende po yan sa reference o bigat ng isang rider. No? Naka-upright ang ating muffler position dito para hindi basta-basta pasukin ng baha o sa mga mabababang ilog mga brothers. At gusto ko dito, naka-flat finish, high temp ang kanyang kulay, rugged na rugged. Tsaka yung muffler o heat guard niya rito mga brothers is maganda rin yung disenyo, halos tinakpan na yung buong tambucho, kaya naman napaka-safe nito sa ating rider at sa magiging angkas nito mga brothers. Wala nga lang akong idea mga brad kung anong sukat ng sprocket nito mga brothers. Ang makakasagot niyan yung mga existing owner na o na nakabili na ng motorsiklong ito. And by the way, bago ko makalimutan, naka-drum brake pala ang preno natin dito sa likod. Inside profile mga brothers, napakalinis ng kanyang pagkakadisenyo. Gusto ko yung rito yung kulay na kanyang black gloss finish at sinamahan ng yellow sticker yan ng Skygo. May makikita tayo dyan dito sa harapan na road edition na Hero, tapos yung linings niya na dilaw, at dito naman sa side fairing sa likod meron siyang R125 at yung pinaka letterings ng Skygo. Ganun lang, baliktaran, at may footrest tayo dito na heavy duty na combination po yan ng bakal, at yung tatapakan natin dito ay pure rubber na po. Mapapansin nyo, meron siyang parang pinaka belly pan dyan o nagsisilbing fairings ng makina for extra protection, at syempre forma na rin. May center stand ito at syempre yung kanyang side stand. Alright mga brothers, pag-usapan natin kung anong makikita sa panel nitong Skygo Hero 125
R, no? Naka-analog nga lang ang kanyang meter panel, pero kitang-kita naman natin na nandyan yung kanyang odometer, speed meter, tapos sa gitna nandyan yung left and right, neutral indicator, and also yung high beam indicator. Hindi nyo na nakikita dyan, pero meron po yung gear indicators sa bandang baba dyan sa right side. At syempre pa yung ating fuel meter. Move over naman tayo dito sa kanyang mga switches sa manibela. Dito sa kaliwa mga brads, nandyan po yung kanyang choke pagdating sa kanyang karburador, busina, left and right, high beam and low beam, at syempre nandyan na rin yung switches ng kanyang headlight. Mapapansin nyo dyan mga brothers, wala po itong lever dito sa kaliwa since isa po itong semi-automatic na underbone. Dito sa kanan, electronic starting na lang ang meron tayo, at syempre yung lever natin para dito sa front brake. Okay naman yung ating handle grip, sakto sa isang large na kamay, at buti na lang sinamahan nila ito na bakal na M-bar kung sakali matumba niya yung motor. Yan po yung tutukod. Okay, dito sa upuan mga brothers, naka single upholstery na lang ito mga brad, no? At syempre pa makikita nyo dyan may compartment ito, pero maliit lang naman na pwedeng paglagyan ng ating mga tools, yan, mga kapote, yung mga pwede nyong madala, no, during ng ride kung sakaling maabutan kayo ng ulan. At meron nga itong mga brothers na fuel tank capacity na umaabot ng 3.7 liter. So maliit lang po yung tank niya, pero ganun pa man, matipid naman ito. So nagre-range po ang fuel consumption nito ng around 50 km per liter. Pero sabi ko nga, depende po yan sa inyong bigat, riding hobby nyo, at kung may angkas pa kayo, at road condition na dinadaanan nyo. Siyempre dun yan maglalaro pagdating sa fuel consumption. Okay mga brothers, bike fitting na tayo rito para sa Hero 125R ng Skygo. Alam nyo, ang gusto ko sa mga underbone, bagay na bagay talaga sa mga maliliit or short rider na katulad ko. For the height ko mga brad, 5'4 lang po ako. At pagdating naman sa reach sa braso, meron tayong around 20 inches dyan na haba. Akala ko nga medyo lean forward tayo rito, pero hindi pala, no? Mababa yung handlebar niya, pero naka-upright naman ang ating riding position dito. Siguro sa mga long ride hindi naman tayo ganon pahihirapan itong motorsiklong ito. Naka-clip-on handlebar siya mga brothers, mapapansin nyo dyan mga brad. At meron itong seat height na 770 mm, so mababa lang po. At meron siyang ground clearance na mataas, 150 mm, so above minimum po yan. At yung kanyang bigat mga brothers is sarado po na 100 kg in net weight. So, di ba? Kaya naman napakagaang nito para lang kayo rito siguradong naka-electric bike, at madali nyo itong masisingit sa mga traffic, sa makikipot na daan, at kung saan pa kayong syudad na dadamputin. Kaya bike fitting mga brad, gustong-gusto kong itong motorsiklong ito. Alright mga brothers, pag-usapan natin ang makina nitong Skygo Hero 125R, no? So kaya nga palang dumulon nito ng 8 horsepower at 7,500 RPM, at kaya naman umarangkada nitong motor na ito ng 8.5 Nm of torque at 5,000 RPM. Syempre pa mga brothers, naka single cylinder ito with the 125cc, no? May dalawang valves at single overhead cam ang kanyang valve train. Pagdating naman sa kanyang compression ratio mga brothers, umaabot ito ng 9.0:1, kaya naka-air cooled lang po yung mismong motorsiklo dahil hindi po ganun kasobrang init yung kanyang makina. I hope maintindihan na yan ng iba pagdating sa water cooled or air cooled, no? Habang meron tayong boring stroke mga brothers na pumapalo po dito ng 52.4 by 55.5 mm, at meron itong kickstart and electronic start. Yun naman yung kagandahan sa mga ganitong klaseng karburador na motorsiklo. Ang maganda pa rito, low maintenance, at ang pyesa alam ko XRM 125 ito ng Honda. So madali nyo lang hanapan, pwede kayong bumili rito ng pyesa sa Skygo or sa mga local shop. Siguradong hindi kayo pahihirapan pagdating sa pyesa sa motor na ito. Alright mga brothers, natapos na nga nating talakayan ng specs and features ng motorsiklong ito. Ngayon naman, syempre, ang tanong ng karamihan, how much, magkano, at magkano ang babayaran pagdating sa terms, no? So meron nga pala itong cash price na 50,000 pesos. Syempre, may discount yan kung sakaling yung i-cash. Baka makuha nyo ng around 47,000 yan. At meron siyang down payment na 3,000 pesos. And for 3 years mga brothers, meron kayong babayaran na 2,700
70 at meron po kayong rebate na 200 pesos kung updated po kayong magbayad sa Skygo. Okay, so mga brothers, mag-comment naman kayo ng yes kung nagustuhan nyo po ang motorsiklong ito. At syempre, comment nyo na rin kung saan kayong location para alam ko mga brad kung saan nakakarating ang ating video. At abang lang kayo mga brothers dahil marami pa tayong re-reviewin na motorsiklo ngayon paparating na tag-ulan. Kaya mga brad, ride safe and cheers! Every tape, gonna take it. Okay.